ikaw ang akin. Dala sa gabing madilim, ikaw ang bawat sana sa lahat ng hiling. Sagot sa akin. Bukas na yung flight ko, Zoe. Hindi ka man lang ba makikipagkita sa akin? Kahit for one last time. Dito nga nabigla itong si Zoe na makatanggap siya ulit ng tawag mula sa kanyang ina. At sinabi nga dito ni Moira kay Zoe na mayroon na nga daw siyang bagong identity dahil piniki nga ni Moira itong kanyang passport. Dahil dito, nagtanong itong si Zoe kung kailan daw ang alis ni Moira dito sa Japan. At dito nga na sinabi ni Moira na kinabukasan nga raw. At nakiusap naman itong si Zoe na hindi ba daw si Moira makipagkita sa kanya kahit sa huling pagkakataon. At napaisip naman itong si Moira na gusto niya ngang makita ang kanyang anak at gusto niyang isama ito sa pag-alis. Kaya ito na rin ang tamang pagkakataon. Nasundan siya dito ni Doc Lyndon Javier dahil sa narinigan ni Doc Lyndon na magkausap nga itong si Moira at itong si Zoe. At ang gusto nga mangyari ni Zoe na hulihin nila itong si Moira at dahil sa tulong dito ni Doc Lyndon at makukumpirma nga ni Doc Lyndon Javier na piki nga itong passport na pinagawa ni Moira kaya hindi nga tuloy makaalis ng tuluyan itong si Moira sa kanyang kinaroroonan dahil haharangan naman ito nila RJ at nila ni Annalyn. Samantala, nalaman naman ngayon ni Giselle ang ginawa nga dito ni Doc Carlos Benitez na pinuntahan daw di umano ni Carlos itong kanilang saksi dito sa kaso dito ni Moira. At dito nga na hindi nagustuhan ni Giselle ang ginawa ni Carlos dahil sa ginawa nito ay nakakuha nga ng magaling na abogado itong si Dax. At yun ang ipinagtataka ni Giselle na kung papaano daw nakakuha ng magaling na abogado itong si Dax na ito na wala nga itong access na kayamanan o pera na makukuha. Kaya dito naman na sinabi ni Carlos na wala naman daw masama kung pupuntahan niya ito at kausapin. Kaya dito na nga naghinala ng husto itong si Giselle na baka itong si Carlos may kinalaman din dito kay Dax. Dahil nga sa hindi ito nag-react itong si Doc Benitez sa ibinalita nga dito ni Giselle na itong si Moira nagutos upang pasukin nga ang kanyang bahay. At nagalit na lamang bigla itong si Carlos na tinawagan niya itong si Moira at sinabi na walang hiya ito na kung bakit ay pinapapasok ng magnanakaw itong kanyang tahanan at muntik-muntikan ng masaktan itong si Lynette at si Moira din ang nagiging dahilan na kung bakit hanggang ngayon ay trauma pa rin daw itong si Lynette. Kaya sinisisi naman ngayon ni Carlos Benitez itong si Moira na kung bakit nagawa pa niya itong tulungan. At wala na nga rin magawa pa itong si Carlos dahil tuso nga itong si Moira. Yan naman ang sinasabi ni Moira dito nga kay Carlos. Kaya gagawin naman lahat ngayon ni Moira na makaalis upang matakasan nga itong si Lynette at ang mga pulis na humahabol sa kanya. Subalit bago nga umalis itong si Moira ay nagsabi pa siya dito kay Zoe na hindi daw niya bibigyan ng happy ever after na happiness itong si Lynette at RJ. Kaya gusto niya bumalik sa Pilipinas upang maghiganti at pagbayarin daw niya itong si Lynette. At sinabi naman ni Zoe dito kay Moira na sana raw ay kalimutan na lamang ni Moira itong kanyang paghihiganti at magbagong buhay na lamang. At dahil sa nakonsensya din itong si Zoe dahil sa ginawa ng kanyang ina, ay hindi rin ito tuluyan na makaalis itong si Moira dahil haharangin niya ito sa airport. At ito na ngang si mismong si Zoe ang magsiwalat na piki nga itong passport at itong si Doc Lyndon kaya mapapatunayan nga nila ito na gawa-gawa ni Moira itong kanyang bagong identity. Iyan po ang ating pakatutukan sa tabangan mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap.